Ah, magandang umaga sa bawat isa. Sa umagang ito ay nais ko pong pag-aralan natin kung bakit yung mga anak ng Diyos o tao ng Diyos ay kailangan mag-tithes o kailangan magbigay ng ikapu. Na ibig sabihin, ang ikapu ay ikasampung bahagi. So, ito ay napakahalaga sa mga Kristiyano sapagkat pag sinunod mo ang Panginoon, may pagpapala. Yan. Pag hindi mo naman sinunod ang Panginoon, mayroong pagpapalo. Ganun lang yon. Pag sinunod mo ang Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, sinusuportahan mo rin ang kanyang gawain. Kasi nga, ito ay requirements ng mga anak ng Diyos na sinabi niya sa Malakay para may pagkain yung kanyang mga anak noong naglilingkod, diba, sa bahay-sambahan. Ganon din doon sa Israelites. Kaya nagtatites ang Israelites dahil doon sa angka ni Levi, sa pamilya ni Aaron na naglilingkod sa templo. Ganon lang ang kung bakit tinatag ang tithes ng Panginoon. So, titingnan natin ang sinabi ng banal na kasulatan, sapagkat kung wala yung testimony o patutuo ng Biblia ay hindi malalaman ng mga mananampalataya. Kaya nga yung pagbabasa ng Biblia ay napakahalaga. Kapag kayo ay nagbasa ng Biblia, mayroon dapat kayong notebook. Ayan, payong kapatid. Mayroon kayong notebook. Kapag mayroon kayong napakahalagang bagay na nabasa, kailangan isulat nyo yun sa notebook. Yan. Para makalimutan mo man, nandun sa notebook. Yan. Para kang estudyante. Yan. Pag may assignment na basahin yung libro na ganito, chapter 1 to 5, doon ako kukuha ng exam, mga ganon. So dito naman sa Bible, pag binasa natin, dito mo ngayon malalaman ang mga katotohanan, yung history ng Diyos. Pag sinabing history ng Diyos, yung kasaysayan ng Diyos simula sa paglalang. Pag hindi ka nagbabasa, naturuan ka lang ng mali, maniniwala ka. Yan, tulad ni Charles Darwin, yung kanyang ideolohiya ay sinabi na ang tao ay mula sa unggoy. Ay kung maraming naniniwala niyan kawawa naman. Pero sa Genesis, iba ang unggoy, iba ang tao na nilang. So makita natin yung pagkakaiba na nagbabasa. Kasi yung pagbabasa, na-transfer sa iyo yung tawag niya, yung knowledge ng author. Yan. Nalaman mo ngayon. So ganon. So, yung topic natin ay tithing o kaya ikapu. Ang sabi rito, a tithing before the law. Ibig sabihin, bago pa pala yung kautusan ng ikapu, mayroon na nagbigay. So, pambira, no? May advance. Ngayon, kung bibigyan natin ng pag-iisip, bakit kaya nagbigay yung tao na ito ng tithes? Sino ang nagbigay sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso na magbigay ng tithes? Sa aking sa aking sapantaha ay ang Diyos, sapagkat ang tao nito na nagbigay ng tithes ay tao ng Diyos. Tinawag siya ng Diyos. Si Abraham. Si Abraham, ang sabi niyan dyan
Genesis 14:20. Sa Genesis 14:20, ang sabi, blessed be the Most High God. Yan. Pinapurihan niya, pinagpapala niya ang Diyos, yung pinakasabi, Most High God, pinakamataas na Diyos, o makapangyarihang Diyos, which hath delivered thine enemies into thy hand, and he gave him tithes of all. So, makita natin dito, deliver thine enemies into thy hand. So ito ay si Abraham nagbigay ng tithes doon kay Melchizedek, yung hari ng Salem. Nagbigay siya. So ibig sabihin, walang taong nagbigay sa kanya ng kaisipan ng bagay na yun, kundi mismo ang Diyos. Hindi lang nakasulat sa Bible. Yan. Pero pag ina-analyze natin yon, siya ang halimbawa kasi siya ay tao ng Diyos, mananampalataya ng Diyos. Ganon din ang kanyang apo sa Genesis 28 verse 22, si Jacob. Yan. Sabi ni Jacob, ang lahat ng ibibigay mo sa akin and shall give me, I will surely give the tenth unto thee. Yan. Lahat ng ipagkakalob mo sa akin, ang sabi ni Jacob, ibibigay kong ikasampung bahagi. Biruin mo yon, si Jacob. Sino si Jacob? Ba? Iyan ang tawag na Israel. Ngayon, pinalitan yung pangalang Jacob, Israel. Sumakit na natin, tao sila ng Diyos. Nagbibigay ng tithes. Bago pa tinatag ang kautusan. Ngayon, dito, sa panahon na yun, pinagpala sila ng Panginoong Diyos. Dito naman, sa pangalawa, tithing during the time of the law. Yung ikapo daw sa panahon ng kautusan. Ang sabi rito, the children of Israel, according to the law, were required to give 3 tithes to the Lord. Ni-required sa kanila yung 3 klase na ikapo para sa Panginoon. So, ganon ang sinabi ng Bible. Yung number 1 na ikapo, sabi rito, the first was for the priests and Levites, the God's servant. Sila ang lingkod ng Diyos, who serve in the temple day and night. Yung mga Israelites pala, yung lahi ni Aaron, araw-gabi naglilingkod sa templo. Para din kapag ginano natin yan sa New Testament, yung mga pastor, workers, yan din ang naglilingkod sa simbahan. Yan, di ba? Nagsusulwining, yan. Nag-Bible study. Sila yung katapat ng Levites sa panahon natin ngayon. So makita natin yung sinabi sa Numbers 18:21 na ibinigay sa mga Israelita lahat ng ikapo ng Israel para sa kanilang bahagi. Kasi hindi sila makagtrabaho sa labas eh. Kailangan silang maglilingkod sa templo, sa tabernakulo. So, binanggit din yan sa 2 Chronicles chapter 31 verse 5. So, ganon ang ano nila, yung first. Nehemiah chapter 10 verse 37, binanggit din. So, makita natin yung first tithes ay para sa mga lingkod ng Diyos. Yung second tithes naman, sabi, was a yearly tithe of the harvest increase. Yung kanilang harvest, yung kanilang pananim.
it was designated for expenses during the feast days. Kasi yung mga Hudyo, may mga pista, may handaan. Di ba? Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread, ano pa. So, hindi ko natandaan yung iba. Basta parang 5 yata yung feast na yon, ng pista. So, ibig sabihin, pag pista, may kainan. Di ba? Pag may kainan, may handaan. Paano nila ipaghanda yon? Yun. Yung 1 year, na yon na tithes ay ibibigay nila, yun ang panghanda. Yun. Binanggit yan sa Deuteronomy chapter 14. Yan. Chapter 14 verse 22 hanggang 23. Na sila ay maghahanda. Yan. Sabi nga rito, thou shalt truly tithe all the increase of thy seed that the field bringeth forth year by year. And thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there. The tithe of the corn and wine and oil, and the firstling of the herb in thy flocks, that thy mayest learn to fear the Lord thy always. So, makita natin, yun ang second tithe. Yung third tithes naman, yun ang binibigay naman sa mga mahihirap at nangangailangan. Deuteronomy 14:27 to 29. So yun ang ano ng tithes sa Panginoon ng panahon ng mga Israelites. So makita natin na sinusunod nila yon sapagkat utos ng Diyos. Yan. Kasi nga, di ba, ang tao ay katiwala lang ng Diyos ang tao. Ngayon, tanong sa inyo, mga kapatid, mayroon ba kayong pag-ari sa mundong ito? Maaaring sabihin niyo, marami akong pag-ari, yung sa pangalan ko eh. Ngayon, ang tanong uli, kung sa yung pag-ari yan, hindi ka magbabayad ng buwis dyan. Kasi sa'yo yan eh. Pero bakit ka nagbabayad ng buwis? Sapagkat pinahiram lang sa'yo yan. Nagbabayad ka sa gobyerno, di ba? Sinong may-ari ng gobyerno? Ang Diyos. Sinong may-ari ng lahat? Ang Diyos. Pati yung sarili mo, pag-aari ng Diyos yan. Kung wala ang Diyos, wala ka. Di ba? So, di ba, mapapaya tayo sa Diyos. Pag nalaman natin. Kaya nga ang iba, marahil siguro ayaw nilang magbasa ng Biblia. Pag nalaman nila yung katotohanan na pinahiram lang sa kanila, hindi nila matanggap kasi sakim sila. Diba? Ang taong sakim ay hindi tumatanggap ng ano yun. Basta yung sa iba, kanya. Yung kanya, yung sa iba, kanya pa. Ganun ang mga sakim. Greedy sa English. So, makita natin dito, yung sinulat na tithes ay biblical. Nasa kautusan. Bandang huli, yun sa Malakay, nandun din. Yan. Na sinabi ng Diyos na ninanakawan niyo ako. Ang sabi ng mga tao, saan ka namin ninanakawan, Panginoon? Sa tithes and offering. Yan. Sa Malakay chapter 3 verse 8 to 12 nandoon. Diba? Kaya inutos niya, sabi niyan, ye are the cursed. There's a verse, verse 9. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Ye are cursed. Kayo ay sinumpa dahil ninanakawan mo ang Diyos at ang lahat ng ang bansang ito at lahat ng bansa. Kaya nga verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that they may be meat in mine house.
maliwanag ang sinabi, that there may be meat in thy house. Sa kanyang bahay, may pagkain. Sa kanyang iglesia, may pagkain. And prove me now, herewith saith the Lord of hosts, and I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing. Subukan mo ako. Kung di bubuksan ko ang bintana ng langit upang ibuhos sa iyo ang pagpapala na walang sukat na kalalagyan. So pangako yun ng Diyos. Kaya nga, yung kanyang utos, may kaakibat na pangako kapag sinusunod natin. Yan, di ba? Di ba parang sa magulang? Anak, pag naging mataas ang mga grade mo, bibili ka ng bisikleta. Parang ganon, di ba? Siyempre, yung anak, nagsusumikap na tumaas ang grade. Yung 80 niya, naging 85. Di ba? Tapos sunod naman ang pangako ng tatay sa kananay. Kapag umabot ng 90 ang grade mo, na yung general average mo, yan, ibibigay namin ang gusto mo. Hindi ba mga ganon? So makita natin dito, kaya nga sinabi rito na yung mga hadlang sa pagpapala ay sasawihin niya kapag sinunod natin ang kanyang mga utos. So, ngayon, marami akong mga naririnig na sa Old Testament lang daw ang may tithes. Pero sa New Testament, wala daw nabanggit na tithes. Yan. Titingnan natin ang totoo. Ngayon, dito sa Matthew chapter 23, verse 23. Ito yung pinangalandakan ng mga tao na ayaw mag-tithes. Sabi nila wala na raw binanggit na tithes sa New Testament. Sa Matthew 23, sino ang nagtuturo dito? Yan. Titingnan natin. Kasi ito yung Bible kong isa ay Tagalog. Pero dito sa dito sa English, tingnan natin. Kasi nga, pag mayroon red letter edition, si Jesus Christ ang nagsasalita. Yan. Matthew 23. Verse 23. Verse 23, yan. Ang sabi rito, si Jesus Christ. Binuklat ko yung English kong Bible kasi nga, dito sa Tagalog, walang red letter edition to. Dito sa English, ang sabi, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithes of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. So, makita natin yung sabi rito, faith. Tapos, this judgment, this ought ye to have done, and not to leave the other undone. Ngayon, titingnan natin sa Tagalog. Sabi rito, sa aba ninyong mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat
na nagbibigay kayo ng ikapo ng herbabuena at ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay sa kautusan, na dilit iba't ang katangarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin yaong iba. So, yung sinabi ng Panginoong Hesukristo, kaya sinabihan niyang mapagpaimbabaw yung mga eskriba at parisiyo, dahil nagbibigay sila ng tithes eh. Di ba? Nagbibigay sila ng tithes. Pero yung ibang mahalagang bagay, tulad ng binanggit dito, yan. Yung katarungan, yung pagkahabag, yung pananampalataya, hindi nila pinapansin, hindi nila sinusunod. Di ba yung pananampalataya ay napakahalaga? Hindi tayo maliligtas kung walang pananampalataya. Hindi rin tayo gagaling kung walang pananampalataya. Naalala nyo ba yung babae na inaagasan ng 12 years? Laging na niririgla ng 12 years, pero hindi naubusan ng dugo. Ano? Naalala nyo? Anong sabi ng babae sa kanyang kaisipan? Mahipo ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Ganon yung pananampalataya ng babaeng inaagasan ng 12 years. Pinahirapan na siya siguro. Di ba sabi doon ng Bible, marami na siyang pinuntahang mga manggagamot pero hindi gumaling. Pero ang sabi niya, mahipo ko lang. Di ba? Yung pananampalataya ng babae. Kaya nga nung hipuin yung laylayan ng damit ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon Hesus, mayroong umalis sa kanyang, di ba, bisa. Naramdaman niya. Kaya siya nagtanong sa mga alagad, sinong humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, napakarami, siksikan ng tao eh. Hindi ibig sabihin, maraming nakahipo sa kanya. Pero naramdaman niya na may umalis na bisa sa kanya. Kaya anong sabi ng babae? Natakot yung babae. Anong sabi ng Panginoon sa babae? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Diba? Ganon ang sinabi ng Panginoon. Hindi niya sinabing, purihin mo ako, pinagaling kita. Hindi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, makita natin dito, sabi rito, yung katarungan at ang pagkahabag. Kasi itong mga parisiyo nito, ang ugali nila, hindi sila nahabag. Naalala nyo ba yung Samaritan? Yung binugbog? Yung binugbog, iniiwasan nila, yung mga parisiyo, iniiwasan. Yung Samaritano yung tumulong. So, makita natin, kaya sinabihan sila na mapagpaimbabaw. Mga balat kayo. Diba? Ganon. Maraming Kristiyano ngayon ganon eh. Kunyari, mahal ang Diyos. Pero yung kapwa, hindi nila minamahal. Ang sabi ng Bible sa 1 John chapter 4, verse 20 yata yun. Paano daw mamahalin ng tao ang Diyos na hindi nakikita, samantalang yung nakikita niya, hindi niya natutuhang mahalin. Yun, titingnan natin para po ako'y makakasiguro. 1 John, titingnan natin. Natatandaan ko parang chapter 4 yon. Hanapin natin para makatiyak tayo. Ayun. Ayun, tama. Sabi rito, sa verse 20, kung sinasabi ng sinuman, ako'y umiibig sa Diyos,
at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita? So, di ba ganon? Marami ay nagsasabi mahal nila ang Diyos, pero walang habag sa kapwa. Kaya patunayan dito, sabi rito, yung binanggit kong verse, 1 John chapter 4 verse 20, siya ay sinungaling, liar. So, makita natin dito, sinabi ng Panginoon, nagbigay sila ng tithes. Bakit itong mga tao na ito nagsasabi, wala daw binanggit na tithes dito sa New Testament? Ay si Jesus Christ mismo nagturo nagsasabi. Kaya nga red letter edition. Ngayon, tingnan natin uli dito sa aklat ni Lucas. So, ibig sabihin, sa Matthew, binanggit si Jesus Christ mismo. Dito naman sa Lucas, binanggit din. Yan, Lucas 11:42. Ang sabi rito sa 11:42, halos magkaparehas. So, sabi, woe unto you, Pharisees, for ye tithes mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and love of God. This ought ye have done, and not to leave the other undone. Ayun, titingnan naman natin sa Tagalog. Kasi nga, yung King James Bible, pag hindi mo sinuri ng maigi, mahirapan tayo. Kaya nga, ang iba ayaw ng King James. Pero ito po ang ginagamit namin, kasi nga po, ito ay maano sa katotohanan. Yan. Hindi nagbabago simula ng ang King James Bible 1611, lahat ng mga CP o kaya lahat ng ano na yan, hindi nagbabago simula pa yan. Kung nagbabago yung version ng Bible, ay mahirap yon. Nagbabago ang salita. Kaya nga sabi ng Bible, huwag dagdagan o bawasan. Ang sabi rito sa Tagalog, datapwat saba ninyong mga Parisiyo, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo, ng herbabina at ruda, at ng bawat gugulayin, at pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. So, alin ang napabayaan? Katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Dapat nang gawin ninyo ang mga ito, at huwag pabayaan di ginagawa ang mga yaon. So, sa mga tao na nagsasabi na wala ng tithes sa New Testament, ito yung katotohanan. Matthew 23, yan, verse 23, diba? Si Jesus Christ ang nagsasalita. Maging dito sa Lucas 11:42. Si Jesus Christ din. Diba? Sabi rito, 42, red letter edition. Si Jesus Christ ang nagsasalita rito. Mga minamahal, nakakalungkot. Itong mga nadaya na ito, ng mga false teacher, hindi sila nagsasaliksik. Kaya nga, ito yung katunayan, mga kapatid. Sana sa makapanood nito, i-share ninyo ito. Dahil blessing kapag tinuro natin ito sa tao. Tingnan nyo. Bakit sinabi kong blessing o kaya pagpapala? Ngayon, titingnan natin, si Jesus Christ mismo ay nagsabi siya. Yan. Sa Matthew chapter 5. Sa Matthew chapter 5 verse 17. Yan.
Ang sabi rito, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. To fulfill, ganapin. Yun ang sinabi ng Panginoon Hesus. Yan. Verse 18. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa sa isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay. So, biruin mo yon, hindi daw yung kahit yung kudlit, tuldok ay hindi mawawala. Di ba? Mawala daw ang langit at ang lupa. So, ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Di ba? Hindi nagbabago. Di ba sinabi mismo ni Jesus Christ ng Panginoon Kristo, sabi Matthew 24:35, mawawala ang langit at ang lupa, ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Yan. Kung kaya, kapag pinaniniwalaan natin si Jesus Christ, ay naniniwala na rin tayo sa Ama. Ganon. Ganon ang senaryo. Sinabi niya mismo, sinabi ng Panginoon Hesus, ang kanyang turo kasi nanggaling sa Ama eh. Binanggit niya yan sa John 7:16, nandoon eh. Nagulat yung mga doon eh. Kasi marunong siya magturo eh. Ano sabi ng Panginoon? Ang aking turo ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Sino ba ang nagsugo sa kanya? Di ba yung Ama? So, makita natin, pag binasa nyo yung John, mga aklat ni John, nandoon, lahat ng sinasabi ng Panginoon, tinuturo ng Panginoon ay sabi nagmula sa Ama. Hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili, kundi yung Ama na kasama niya gumagawa. Magbasa kasi kayo mga kapatid. Hinahamon ko po kayong magbasa para hindi kayo maligaw. So, makita natin dito, di ba sabi, hindi mawala sa kautusan? Verse 19. Kaya't ang sino mang sumusuway sa isa sa kalit-litang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kalit-litan sa kaharian ng langit. Tatawagin daw kalit-litan yung mga nagtuturo ng mga bagay, di ba? Sabi rito. Tapos sabi naman, datapat ang sino mang gumanap at ituro ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So, mga kapatid, ito ang katunayan ng tithes ay hindi nawala sa Biblia. Eh, si Jesus Christ mismo nagsabi. Di ba? Alam niyo ba ang nawala sa kautusan na alam ko? Siguro hindi niyo alam. Sa biyaya ng Panginoon, ipapaalam ko po sa inyo. Ang kautusan ng paghandog ng hayop, di ba? Nawala na yon sa kautusan kasi nga hinandog na ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para pantubos, panlinis ng kasalanan ng mga tao. Kaya lang, hindi ka malilinis ang iyong kasalanan kung hindi ka sasampalataya sa Kanya. Sapagkat sinabi ng Bible, ang sabi doon sa Ephesians 1:7, ano sabi? In Him we have redemption through His blood, the remission of sin. Nasa Kanya raw, di ba, ang katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo sa pagpapatawad ng kasalanan. Nasa Kanya, kay Jesus Christ.
Pagtigis ng kanyang dugo, yun ang kapatawaran ng kasalanan. Ngayon, paano ka patatawarin? Hindi mo siya tinanggap. Hindi ka anak. Di ba? Ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, nagiging anak ng Diyos yan. Paano naging anak? Di ba? Dumaan doon sa pangalawang kapanganakan. Mayroon po akong videos niyan, video. Hanapin niyo po sa YouTube, sa aking pangalan. Yan. Ricardo Iglesia Labiano. Nandun po yun. Ginawa ko po yun upang yung makapanood sapagkat nais ko pong makatulong ayon sa aking kunting kaalaman. Yung kapanganakang muli nandoon. Mayroong kasiguran ng kaligtasan, mayroon din. Redemption, mayroon din. So makita natin ng turo ng Panginoong Hesus ay nanggaling sa Ama. Kapag naniwala ka sa Kanya, halos naniwala ka na rin sa Ama. Sa Kanya mismo nagsasabi, siya mismo ang nakakita sa Kanya, di ba? Sabi niya, nakakita sa Ama. So, wag tayong basta-basta bumitaw, mga kapatid, sa Panginoon, sa pananampalataya. Si Jesus Christ ang pag-asa natin, ang Panginoong Hesus, sapagkat siya ang may akda at pagtatapos ng ating pananampalataya. Hebrews chapter 12 verse 2. Anong sabi? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya nga yung mga lagad sa kanya humingi ng karagdagang pananampalataya sa Luke, ano ba yun? Luke 17 yata yun. Sapagkat siyang author eh. So, mga kapatid, huwag tayong basta-basta maniwala. Yun po ang habilin ko sa inyo. Sapagkat nangyari na po yan sa akin, mayroon akong pagdududa. Subalit, sa biyaya ng Panginoon, pagsaliksik, pagbabasa ng Biblia, nasumpungan ko ang lahat ng mga bagay na kailangan ko. Kasi, ano yan? Gusto lang iligaw ng landas. Dahil pag sinunod mo ang Panginoon, pagpapalain ka. Hindi man financially, pero spiritually, mas maganda eh. Pagpapala spiritual kaysa material. Kasi pag material, baka makalimot ka sa Panginoon. Di ba? So, makita natin, napakahalaga na binanggit ng Bible. Lahat pong mga tinatawag nila sa narinig ko, lahat pong sitas na binanggit ko po rito ay ayon sa Bible. Kaya nakakasiguro po tayo na biblical ang ating pinag-aralan. Wala tayong basta-basta pag-aralan dito na hindi ayon sa Biblia. So, maraming salamat mga kapatid sa Panginoon, mga kababayan ng mga Pilipino. Sana maging aral o maging liwanag ito sa bawat isa na makapanood. Ang tithes ay sa Diyos. Diba? Binanggit din doon sa ng Panginoon si Jesus Christ mismo. Doon sa ano ba yun? Render unto Caesar the things unto Caesar and the things unto God. Binanggit niya yun. Ngayon, tiningnan ko yung ano doon. Ano ba yung render to God? Kasi render unto Caesar sa gobyerno, di ba? O magbabayad ka ng buwis. Yan, ibigay mo kay Caesar yung buwis. Para sa pamahalaan natin, ibigay natin sa government, nagbubuwis tayo. Ngayon, the things unto God, ano bang ibibigay natin? Ano bang hinihingi niya? Di ba? Hinihingi niya yung tithes. Tapos buhay natin.
Di ba? Romans 12:1. Yung karampatang pagsamba natin, na sakripisyo natin ang ating katawan papunta sa bahay-sambahan para sumamba sa Kanya. Kasi sinabi ng Panginoon Jesus nga nung tinukso siya ng dyablo, ano sabi ng dyablo? Ibibigay ko sa lahat kung sasambahin mo ako. Ano sabi ng Panginoon? Sa Matthew chapter 4, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Ayon sa nasusulat, ang Diyos lang ang iyong sasambahin at paglilingkuran. Hiniwan siya ng dyablo. Yan, di ba? Sabi ng Panginoon, ang Diyos lang ang iyong sasambahin at paglilingkuran. Ngayon, paano mo paglingkuran ang Diyos? Paano mo pararangalan ang Diyos? Hindi ka nagbibigay ng tithes. Kaya nga, mga minahal, ang sinabi ko sa aking sarili, nakikilalanin ko ang Diyos sapagkat siya ang lahat ng naglalang, kaya ako magtatites. Lahat ng bagay na pangailangan ng tao, binigay niya. So tayo ay katiwala. Di ba? Sa Psalms 24:1, sabi, lahat ang langit at ang lupa, ang daigdig na ito ay sa Kanya. Sa Haggai chapter 2 verse 8, ang mga ginto. Yan. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 18 nakalagay, kaya yumayaman ang tao dahil ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan, kaisipan, lakas, talino. Yan. So lahat, wala tayong pag-aari. Yung isip mo, yung lakas mo, yung talino mo, binigay sa iyo ng Panginoon, kaya pinahiram lang sa iyo yan. Pero nagyayabang ka. Huwag kang mayabang, mga kapatid. Ano sabi ng Bible? Matakot ka sa Diyos. Itong bandang huli, mga kapatid, ano sabi ni Haring Solomon? Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ano sabi ni Haring Solomon? Hear the conclusion. Pakinggan daw yung pagtatapos, yung conclusion. Sabi ni Haring Solomon, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Of men, mga tao. Binanggit na lalaki doon, pero sa lahat yun. Sa lahat ng nilalang. Sabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang Kanyang utos sapagkat yun ang buong katungkulan ng tao. Ngayon, kapag hindi ka sumunod, okay lang. Di ba? Hindi ka naman pipilitin. Ang Diyos po ay hindi diktador. Bibigyan ka ng laya para sumunod o hindi. O, kaya lang, ang problema, pag hindi ka sumunod, ay paano kung mapunta ka sa impyerno? Di ba? Ang impyerno nakakatakot May uod na hindi namamatay. Di ba? May apoy na hindi namamatay. Alam niyo mga kapatid, mayroon akong video niyan. Hanapin niyo po sa aking video. Heaven saka earth. Ay, heaven saka hell. Mayroon akong videos niyan. So, kaya nga, mga kapatid, mag-subscribe kayo sa aking maliit na channel. Na baka sakaling makatulong po ako, yung biyaya ng Diyos, makatulong sa inyo, pamagitan ng videos na ito, sa mga videos na ginagawa ko po rito. So, maraming salamat. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat at sa iyong biyaya ay nakapag-video muli ako tungkol sa tithes, Panginoon. Salamat po sa iyong biyayang ito. Nawa ito ay makatulong sa mga kapatiran sa iba't ibang dako ng aming bansa, Panginoon, o kaya doon sa ibang bansa na makapanood nito na kababayan naming mga Pilipino, Panginoon. Kayo po ang humipo sa kanila, bigyan niyo po sila ng kaunawaan at dagdagan po ninyo po, Panginoon, ang aming pananampalataya.
para kami, anuman mangyari, lalong-lalo sa mga kaguluhan sa panahong ito, ay hindi kami matinag, kundi ang pagtitiwala namin sa inyo ay may tatag sa aming puso. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ang pagpapala at biyaya, Panginoon, ay hinihiling po namin sa inyo, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas. Amen. So, muli, maraming salamat at nabubulol tayo. Maraming salamat sa inyong lahat.